Hello po mga katambay, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay Manong para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Siyempre po, komento na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, umpisa na po natin ang pahayag po ng Doktor o Doc Willie Ong na sa kanya pong pahayag sa social media ay muli daw po siyang tatakbo o magpapail po ng kanyang candidacy bilang senador po sa darating na eleksyon sa susunod na taon, mga katambay. Napakaganda po ng kanyang layunin at napakalinis po ng kanyang puso, lalo po sa paggawa ng kabutihan at nakikita niya po kasi ang talagang mabigat na pinagdadaanan ng ating bansa. Lalo ang mga politiko, nakikita niya ang mga politiko sa ating bansa ay karamihan po di umano ay hindi po tamang paglilingkod at kabutihan para sa kapwa-tao natin, sa ating mga Pilipino at syempre po sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi po kasi nakikita halos ng Dr. Willie Ong yan yung mga problema po na dapat solusyonan. Kaya nga lang po sa kabila nun, tinamaan po kasi siya ng mabigat na karamdaman. Sana po malagpasan niya. Malagpasan po sana niya ang kanyang pinagdadaanan at malaking tulong po siya sa totoo lang sa ating bansa dahil napakalinis ng kanyang hangarin. Ito po, pakinggan po natin ang butihing doktor at komentuhan po natin mga katambay. Marami nag-betray kay Judas. Kaya ako sanay naman ako eh. Tumakbo ako ng 2019, iniwan naman ako ng mga tao. Tumakbo ako 2022, iniwan naman ako ng lahat. Okay na naman yon. Wala namang kaso yon. Pero lastly, kukwento ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun na pinakasalan niya ako. Oh my God. So much suffering for her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya. Tama na. Race. Basta lalapag yung airplane. At siya magpa-file lang sa akin, pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala kahit kaninong taipan, huwag kayo magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, sorry. Pero I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Diba? Yun naman minimum. Lalabanan natin yung mga bilyon. Lalabanan natin yung may mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Tatahimik na lang ako. Quiet. Huwag mo na sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. My God. Quiet mo na. Relax. At the right time. They will know. Yan po mga katambay ang pahayag po ng butihing Doktor Willie Ong, mga katambay. Muli daw po siyang tatakbo at ang magpapail daw po ng kanyang candidacy. Siyempre po ang kanyang may butihang may bahay na si Doc Lisa, mga katambay. Sana po, Doc, ay talagang loobin na magpatuloy po ang inyong kagalingan. At kailangan pa po kayo ng mga Pilipino, ng taong bayan, lalo-lalo po yung mga natutulungan nyo po sa inyong advocacy
na makatulong po sa ating mga kababayan, lalo po sa mahihirap nating kababayan ng walang anuman. At napakarami nyo pong kagustuhan at gustong mangyari sa ating bansa. Kaya lang po sa kabila po may pinagdadaanan pa po tayo. Sana po gumaling po tayo ng mabilis at loobin na talagang magdire-diretso na po ang inyong paggaling. Kasi mahirap din po sa inyo, Doc, Willie Ong, yung inyong kalagayan, yung inyong sakit dahil po ito po ay cancer. Sana po mabilis ang paggaling nga po dahil alam naman po natin mga katambay ang pamumulitika o ang politika sa atin iba. Dahil kailangan mo pong tama po yung sabi ng doktor. Lilibutin mo po kasi. Pupuntahan mo po ang ating mga kababayan sa mga probinsya, di ba? Yan po talagang kailangan po ng lakas. At pagod po kasi yan, di ba? Dahil nga lahat po yan kailangan po makita po kayo. Doc Willie Ong. Pero sa kabila naman po noon, ang mga Pilipino naman po, nakikita naman po natin ngayon na medyo umaangat-angat na po ang teknolohiya natin kahit papaano sa ating bansa. At karamihan naman po, at hindi naman po lahat, pero napakarami na po at sa tingin po ni Kamanong majority naman po ng ating mga kababayan sa panahon po natin ngayon dahil teknolohiya na po ay meron na po mga social media o mga talagang gamit. Halos lahat naman po yata kahit sa mga malalayong probinsya natin ay gumagamit na rin po ng cellphone at meron na pong social media at meron na rin po siguro kahit pa paano mga katambay na mga internet sa ating mga probinsya. Di po ba? At sa nakakapanood naman po at nakakaalam, syempre po sa mga ginagawa ng ating butihing doktor, makikita naman po nila ang napakalinis na hangarin po ng Doc Willie Ong. At nakikita naman po natin yung kanyang mga proyekto at yung pagtulong. At napaka vocal din po talaga ng Doc Willie Ong. At nakikita po natin na marami po siyang gustong sabihin pa, di po ba, sa atin. At nabanggit pa rin niya yung survey. Yung survey po, di ba? Alam naman po natin yung survey, di po ba? Matagal na panahon na yan na talagang meron pong anomalya yan, di po ba? Komento na inyong lingkod. Kasi hindi naman po magpa-function yan at hindi naman po tatakbo yan nang hindi po kailangan ng pera para ikaw ay mag-survey, di ba? Pera po kasi ang kailangan para tumakbo ang isang survey company. At hindi po basta-basta ang totoong survey, Ang totoong survey po kasi kailangan i-survey mo buong Pilipinas, hindi lang ang Metro Manila, di ba? Lalo kung ang i-survey mo ang senatorial o ang presidential. Kasi po ang senatorial binoboto po yan ng buong Pilipino, Luzon, Visaya, Mindanao at kasama pa ang OFW. Di ba? Ang mga kababayan natin nasa abroad. Kaya kung isa-survey mo talaga ang tamang survey, magastos po yan. Lilibutin mo po ang bansang Pilipinas. Di ba? Para sabihin mo na hindi mo kailangan ng pera. Di ba? At lalo sa presidente. Di ba? Kaya meron pong patama. At alam naman po natin na komento na inyong lingkod. Ang pagdating sa survey, talaga pong may anomalya. May anomalya po yan. At yung sinasabi nga, kahit mismo si Dr. Willie Ong at alam na alam niya ang labanan po sa survey. Kung sino po ang may pera. At kung sino po di umano ang malaking magbigay. Di ba? Para lumabas di umano sa survey. Di ba? Kaya po, yan po isang pamumulitika din, di umano, na pagka nakikita at naririnig ka sa survey na napakataas ng survey mo, di ba? Part po ng politika yan Yan ang sinasabing kinukondisyon na. Kinukondisyon na ang ating utak na sila ang dapat natin iboto dahil sila ang ginugusto o nagugustuhan ng majority ng Pilipino. Pero sa kabila nun, ang sinesurvey mo 1,000 lang. Mahigit 1,000 lang. Di ba? At ang botante sa ating bansa ay hindi bababa sa 50 million na.
Hindi na bababa sa 50 million ang botante. Pero ang survey mo, 1,000. Kaya may katotohanan po talaga yan eh. Lalo yung mga gustong pahayag ni Doc Willie Ong, di ba? Pero darating din po ang tamang panahon. Pero saka nga yung sinasabi niya, yung talagang lalabanan niya ang sinasabing matitinding mga politiko, di ba? Na may mga pera kuno. At hindi naman natin malaman kung kaninong pera yung mga gagamitin nila kasi meron din umuugong-ugong at napatunayan naman po ng dating Pangulong Duterte yan na pati ang pera sa droga ay nagagamit sa politika. Ganun na po katindi ang ating bansa. At pati ang sinasabing pera na galing sa korupsyon, di umano, ay nagagamit din po. Talaga nag-iipon ang ating mga politiko. Pero kung tutuusin po talaga, maganda po sanang panimula yung gagawin ni Doc Willie Ong eh. Yung talagang hindi mo kailangan gumastos. Di ba? Kasi sa ibang bansa, hindi po halos gumagastos ang mga politiko. Lalo po yung iniidolo po natin. At ang sinasabi po ngayon ay kaibigan at close na close po ng Pangulong Marcos. Di ba? Mas close ni Pangulong Marcos ang Amerika kaysa sa Asia. Di ba? Kaya nga nagkakaproblema tayo sa China ngayon dahil sa sobrang close ng Pangulo sa Amerika. Kaya nga doon na natin na ibabase ang politika sa Amerika sa pagiging politika sa ating bansa, di ba? Sa Amerika po kasi mga katambay, hindi po gumagastos ng malaki ang mga politiko. Ang gumagastos po ang mismong botante. Botante po ang nagbibigay po ng pondo sa mga politiko. Sila po at yung mga negosyante na sinasabi po na talagang gusto po nila yung layunin ng politiko na tumatakbo. Kaya po sila po ay nagbibigay ng fund o pondo. Hindi po hindi po kailangan galing sa drug lord ang pondo. Di po ba? Kaya nga po maganda rin po ang sistema ng politics kung sa politics hindi po katulad sa ating bansa. Kailangan po gumastos ang isang politiko para ka lang manalo, hindi bababa sa daan-daang milyon o bilyon ang gagastusin mo, mga katambay. At hindi po naglilibot ang mga politiko. Di po ba? At hindi po nagbabahay-bahay ang mga politiko sa Amerika, mga katambay. Hindi po nagbabahay-bahay. Hindi po katulad sa atin, kailangan pa ng mga caravan at kung ano-ano pa mga rally na dapat po ng politiko na handun po sa mga kung saan-saan lugar. Di po ba? Talagang magastos po at talagang hindi natin alam kung saan nila kinukuha ang panggastos ng mga politiko sa ating bansa. Pero doon nga sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte, talagang ang gamit na gamit ng mga narco-politics ang pera galing sa masama. Yun nga po ang kahirapan no? Na nasimulan po kasi ng ating mga politiko na talagang yung sistema ng politika sa atin ay masama. Masama po. Talagang nahandyan po yung talamak na vote buying, pamimili ng boto na yan po nakagisnan po natin yan na hindi po mawala. Hindi mawala. Sana po dumating din ang panahon na yung katulad ng ginagawa ni Doc Willie Ong na hindi siya gumagastos at hindi man lang daw siya hihingi ng pondo o kahit daw piso sa ating mga Pilipino, mga katambay. Napakaganda po nung ganong sistema dahil yung ganon pong sistema malaki po ang chance na ang politiko ay talagang hindi mangungurap at hindi magpapayaman lang at wala po siyang gagawing pagbabawi at babawiin niya lahat ng kanyang mga ginastos. Dahil ngayon po, nakita po natin ang gastos po ng mga politiko sa ating bansa. Ubod ng lalaki. Daan-daang milyon at bilyon. Saan mo kukunin yon? Kung ikaw man ang gumastos nun, di ba? At sarili mong gastos yon. Di ba? Isa na rin po nakapagtataka, di ba? Logic. Gagastos ka ng daan-daang milyon, pero ang sweldo mo naman sa 6 na taon, hindi ka na makikita ng 100 milyon. Di ba? O mahigit sa 100 milyon nakikitain mo. Dahil po ang kita ng isang senador ay hindi naman po tataas sa kalahating milyon. At I think 300 o 200 to 300,000 lang po
ang kita ng senador para gumastos ka ng daan-daang milyon, di ba? Kaya magiging corrupt. Kung lalagyan po natin ng logic, corrupt po talaga lalabas kasi saan mo babawiin yun? Di ba? At pati yung mga nagamit mo o nagdonasyon sa'yo ng malalaki, saan din po nila babawiin yun? Di ba? Saan po nila babawiin yun? Di ba? Kailangan din nila magbawi yung ibibigay nila sa'yo. Kaya nga po, nangyayari po sa ating bansa ay talagang corrupt. Komento po na inyong lingkod. Corrupt po talaga ang ating magiging gobyerno. Pagka sa politika, ganyan ang sistema. Pati po ang mga magdo-donation, kailangan karamihan po napupwesto pa sa ating lipunan, sa ating gobyerno, nagkakaposisyon pa. Saan po babawi yun ng gastos nila? Di ba sa taong bayan pa rin nila babawiin yun? Sa taxpayer? Di po ba? Kaya po, napakaganda po sana ng sistema na mabago. Yun nga po yung sinasabi na inyong lingkod. Di ba? Na sa Amerika, nagkakaroon po kasi ng, yung tao mismo ang magbibigay sa'yo na tumakbo ka. Kami ang magdo-donate. Wala kang gagastusin. Kasi halos ang politiko sa Amerika ay hindi po gumagastos, mga katambay. Napakalit na porsyento lang po ang ginagastos nila. Halos lahat po galing doon sa mga tao, sa mga kababayan nila na talagang nagtitiwala sa kanila na magsisilbi po ito at maglilingkod po sa kanila ang politiko. Hindi po katulad sa ating bansa. Ang naglilingkod po ay taong bayan. Ang talagang taong bayan po, hindi po ang politiko. Ang nangyayari po sa ating bansa, naghahalal po tayo ng mga hari at naghahalal po tayo ng pinayayaman nating politiko. Sila po ang yumayaman at nagiging bilyonaryo. Tayo mismo naghahalal ng hari at ng yayaman na mapolitiko sa ating bansa. Real talk po, mga tamay. Hindi po katulad sa Amerika. Hindi ka po pwedeng tumakbo basta-basta kung walang magtitiwala sa iyo na tao. Kasi tao ang magbibigay sa iyo ng pondo. Puwera na lang, mga katambay. Puwera na lang kung talagang sobrang yaman mo. Talagang pera mo ang gagastusin mo. Pero hindi ka rin mananalo Dahil iba po ang sistema sa Amerika. Talagang tao po. Tao dahil hindi po uso ng bilihan ng boto. Hindi po nakasanayan sa Amerika ang vote buying. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, dahil marami naman po tayong mga kababayan na naninirahan sa Amerika, mapapatunayan po yan at pasinungalingan po nyo si Kamanong kung hindi po totoo ang sinasabi ni Kamanong. Tatanggapin naman po ni Kamanong na siya'y mali. Pero ang nalalaman ko rin po talaga sa Amerika, hindi po uso ang vote buying. Wala pong suhulan, walang nagbibigay doon ng pera para iboto mo si ganon, si ganire na politiko. Di po ba? Talagang ikaw mismo ang maikiramdam doon sa politiko na iboboto mo at ito ba ay maglilingkod ng tama. Hindi katulad sa bansa natin. Di ba? Mahirapan kang makita mo ang politiko na maglingkod sa iyo ng tama kasi pera, binayaran ka. Binayaran ka Pero yung pinambayad sa'yo galing din naman sa taxpayer, lalo kung ito'y nasa pwesto. At di umano, galing din sa masasama. Yung ibang pera na binibigay sa'yo, galing sa mga drug lord o ano pa mga masasamang elemento sa ating bansa. Di po ba? Kaya po, paano maglilingkod ng politiko sa atin ng tama? Lalo ko ang mananalo, gumagastos ng daan-daang milyon. Sige nga. Di ba? At yung politiko na yon, siya ang may gusto na manalo siya. Hindi ang taong bayan. Di ba? Kaya baliktad Sa Amerika, ang taong bayan ang may gustong manalo ang politiko. Dahil hindi po ito nagbabayad, hindi nagbo-vote buying ang mga politiko sa Amerika. Sa ating bansa, iba po. Ang politiko ang gustong manalo yung sarili niya. Hindi taong bayan ang nasusunod. Baliktad. Kaya po hindi mawawala korupsyon sa atin. Nagiging talagang laganap ang korupsyon sa ating bansa dahil nga sa maling sistema na pinag-uubra nating mga Pilipino. Di ba? Kasi kuha ng pera Vote buying, bigay ng pera yung mga politiko pero hindi naman sa kanila galing bulsa yon. Galing din ang karamihang pera na binibigay sa'yo. Sa'yo rin. Galing din sa tax. Kaya pasama ang politika sa atin.
na hindi po nababago hanggang ngayon. Di ba? Kaya napakaganda po sana itong uumpisahan ni Doc Willie Ong na talagang kung gusto po natin siyang maglingkod bilang senador sa ating bansa, tayo ang gagawa ng paraan para iboto siya dahil gusto natin siya. Hindi katulad ng mga politiko, sila ang gumagawa. Ngayon, yung mga politiko po na pulpul politiko, mga korap, di umano mga politiko sa ating bansa, yung mga korap, sila ang gumagawa. Sila ang nag-uubos ng pera na hindi naman nila pera. Di ba? Inuubos nila para sila manalo dahil gusto nila sila manalo, hindi gusto ng Pilipino na sila ang manalo. Di ba? Yun po ang nangyayari sa atin realidad sa ating bansa. Kaya po hindi po talaga aasenso at hindi uunlad ang ating bansa. Dahil ang mga politikong nananalo sa atin sila kagustuhan ng sarili nila. Kaya po ang mangyayari po sa ating bansa, yung kagustuhan nila ang masusunod, hindi yung kagustuhan ng mga Pilipino na lahat ng mangyayari sa ating bansa ay maganda, mabago, yung umunlad, magkaroon ng maraming solusyon sa problema ng ating bansa, lalo sa kahirapan at kawalan ng trabaho. Di ba? Kasi yung naglilingkod sa atin, gumastos na isang damukal na pera dahil gusto nilang manalo, dahil sa kapangyarihan. Sa pagiging greedy. Di po ba? Na yung hindi na malinis ang kanilang hangarin sa ating bansa. Di ba? Ang gusto na po ng mga politiko sa atin, yung kagustuhan na nila ang masunod. Hindi na yung kagustuhan ng mga Pilipino. Kasi binayaran mo Nagbayad ka sa mga Pilipino. Kaya ang mga politiko, lalo yung mga korap, ang set ng mind niyan, bayad ko kayo. Binayaran ko kayo mga Pilipino. Tinanggap nyo ang perang binigay ko sa inyo. Pero pera din po natin yun Di ba? Kaya napakahirap natin maghanap ng politiko na talagang maglilingkod para sa bayan. Kasi bayad Bayad ang Pilipino. Hindi katulad nga sa Amerika. Ang botante, ang Pilipino ang pumipili ng gusto nilang botante. Dahil sila yung nagbibigay ng pondo para sa politiko. Yun ang pagkakaiba. Kaya asensado ang Amerika. Dahil karamihan po. Hindi naman po sinasabi natin perfect ang bansang Amerika. May corruption din po dyan. Laganap din po ang corruption. Kaya lang po, nagtatrabaho pa rin sila para sa bansa nila. Dahil mahihiya sila sa tao na bumoto sa kanila. Dahil yung tao na bumoto sa kanila ay nagbigay sa kanila ng pondo. Kaya doon, meron din korupsyon. Kaya lang, nagtatrabaho pa rin sila kahit may mga korupsyon, di umano. Inaayos pa rin nila yung bansa nila, yung mga syudad nila, probinsya nila, city nila. Dahil kung hindi nila gagawin maglingkod ng tama rin, sa kabila ng may korupsyon, pero naglilingkod sila, para sila'y makabalik muli sa pwesto na gusto nila. Kasi kung hindi po na maglilingkod sa Amerika ang mga politiko, napakadali po i-abolish po yan ng taong bayan. Kasi nga hindi po usuro ng kampanyahan, walang house to house doon, walang gapangan. Makikita mo lang sila sa mga ads, sa mga cellphone mo. Di ba? Doon lang sila nagme-message sa iyo para iboto mo sila. At meron nga purong partido, karamihan po may partido, di ba? Dalawa lang po ang partido, ang pagkakaalam ng inyong lingkod. Democrat at Republican sa Amerika. At independent. Ayan, may independent din po. Kaya nga po mga katambay, ibang-iba po. Iniidolo natin ang Amerika sa lahat ng bagay, pero pagdating sa sistema ng halalan, hindi po natin iniidolo ang bansang Amerika. Iba po ang iniidolo natin mga katambay. Yun yata ugaling masama. At yung sinasabi yung iniidolo po yata ng mga politiko, mga politika sa ating bansa, yung nasa sinasabi po mga ugaling may pagkademonyo po, mga tamay, masama mang banggitin talagang nangyayari po sa ating politika yan mga tamay. Komento na inyong lingkod. Kaya po, napakaganda po ito. Sana po, bigyan po pa po ng kalakasan at mahabang buhay ang Doc Willie Ong na napakaganda po ng kanyang hangarin. At isa po si Kamanong, mga tambay. Si Kamanong po ay iboboto po si Doc Willie Ong kung talagang po siya po ay puspusan at talagang gagaling. Pero sa ngayon po,
Ang payo po ng inyong lingkod kay Doc Willie Ong ay magpagaling muna po siya. Asikasuhin niya po muna ang kanyang kalusugan. Siyempre po, napakahirap po ang isang bagay na sumaba ka na sa kabila nun ay may karamdaman ka sa iyong kalusugan. Napakahirap po nun. Dahil alam natin ang sakit ay mabigat po yan dahil lalo po ang stress. Stress po yan. Yan po ang isa ring nagbibigay ng sakit sa atin, yung stress. At yan din po ang sinabi po ng Doc Willie Ong, di po ba? Na naging stressful po siya, lalo nung sinasabi na yung karamihan po ng baser niya, sinasabi po na kahit ano po gawin niya, ay hindi po siya mananalo. At yun po ay dinamdam niya sa mga nakaraan pong pahayag niya, di po ba? Kaya Doc Willie Ong, kung talagang gusto niyo pong makatulong sa bayan, unahin niyo po muna hanggat maaari ang inyong kalusugan at 100% na kayo po ay ligtas na at sinasabing wala na po kayong karamdaman o cancer. Pwede naman po yan, Doc Willie Ong. Si Doc Lisa naman, nandiyan naman, pwede naman po tumakbo rin po para po sa inyo. Dahil iisa naman po ang inyong hangarin na inyong may bahay, di po ba? Kaya mga Pilipino, tayo po, tularan po natin yung ideas, napakaganda po na ideas ni Doc Willie Ong na kailangan po ang politiko ay hindi gumagastos ng bilyong-bilyon, daan-daang milyon para maglingkod siya sa Pilipino. Hindi ang pinaglilingkuran niya ay ang kanyang sarili, kaibigan, kamag-anak at yung mga sinasabing kaibigang maoligarko, mga katamay. Walang pinoproteksyonan. Di ba? Puro Pilipino lang dahil Pilipino ang naghalal sa'yo. Hindi yung binayaran mo ang Pilipino. Tapos ngayon, maghahanap ka ng serbisyo, bayad ka. Di po ba? Kaya sana mabago pa ang ating politika. Dahil nga, yung sinasabi nga ni Kamanong, yung sistema sa Amerika, na iniidolo, pati ng Pangulo ng bansa, iniidolo ang Amerika. Pero never natin iniidolo ang style po nila pagdating sa politika. Diba? Hindi natin iniidolo. Kasi, greedy tayo sa kapangyarihan eh. Ganid, swapang, sakim ang mga politiko sa ating bansa. Muli po, si Katambay Manong po. Maraming salamat po sa nakakagusto po ng ating maliit na channel. Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa at Doc Willie Ong, pagaling po kayo. Muli, salamat po. Paalam. Bye-bye.